Hmm. At ang araw na ito'y magiging sa inyo isang alaala. At iyong ipagdidiwang ang pinakapista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Okay. Sundan natin sa Exodus chapter 20 verse 8. Chapter 20 verse 8. Chapter 20 verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangili. Hmm. Sa Hebrew chapter 4 verse 5 up to 9. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. At ang mga pinangaralan ng una ay mabubuting balita ay hindi nangagpasok dahil sa pagsuway. Yung binanggit kanina bago may patuloy yung Hebrew chapter 4. Ang pangunahing declaration ay yung mga ordinances ng Diyos na ito po ay pinagpatuloy na wala siyang katapusan. Una, ito ay inutos ng Diyos na gampanan ng Israel. Ngunit pagdating sa panahon natin, Israel, Jew, and Gentile, yung ordinance na ito ay pinagpatuloy hindi lang sa Israel, kundi pati sa Hintil through Jesus Christ. Kaya dito po ay involved ang Christianity sa encouragement na yon sapagkat pag sinabing forever, wala pong katapusan yon. At dito sa binasa kayo na Hebrew, may ibanghilyo na itinuturo pagdating sa atin sa mga Christ believers. Merong binanggit na isang kapahingahan na kailangan mapasok po yan para sa time natin sapagkat binanggit ng Marcos chapter 2 verse 27, ginawa ang Sabat para sa tao, hindi ang tao ng para sa Sabat. So, ibig sabihin, pinosisyon yung ordinances of God under the Ten Commandments, Exodus chapter 20, sinulat kanina, na itong isang kapahinga na inilaan ito ng Diyos. Okay, tuloy natin doon sa Hebrew chapter 4. Verse 7. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papapagnatigasin ang inyong mga puso. So, malinaw na meron siyang isang araw na tinatangi. Na yung araw na tinatangi na yon, siya ngayon ang ating sinusundan na kung paano ang sabi sa Marcos chapter 2 verse 27. Sister Eva, pakibasa. Chapter 2 verse 27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Yun. Ang Sabat means seventh day, na ang katuparan ng seventh day, walang iba, si Jesus Christ. At yung katuparan sa seventh day, which is the image of God, Colossians chapter 1, verse 15 hanggang 18, yung sulat ni Apostol Pablo na meron siyang inilaang isang araw. Nang sabi doon sa verse, saan ka nagtapos kanina? Sa ano po? Sa 7 po. Tuloy. 8 na po ngayon. Okay. At dito, ang mga tao may kamatayan, ay mali po. Si 8 na po ba? Ay, hindi.
sapagkat kung ibinigay sa kanila, Hebrew chapter 4, verse 8. verse 8, Sapagkat kung ano ang ibinigay sa kanila ni Josue, Hmm. ang kapahingahan ay hindi kasana niya sa salitain. Pagkatapos ng pag-aral, Yung pagpasok ni Joshua at ni Caleb sa panahon ni Moises, which is yung Kanaan, na ang Kanaan ay nag-represent ng promised land, na yung kapahingahan na yon, pagpasok nila, na iniisip nila na lahat ng kanilang pangangailangan sa buhay nandoon po sa loob ng Kanaan. So kung titingnan natin ang takbo ng Israel from Egypt, gutom sila sa pagkain, kulang sila sa pagkain, at ito ang inaasam nila hanggang sa pagpasok sa Kanaan. At inisip nila maaari na ang pagpasok nila, lahat ng kailangan nila ay nandoon na at may turing na isang kapahingahan sa kanilang panahon. Ngunit hindi yun. Ibig sabihin, ang last days, which is the seventh day, ang tao kapag hindi po nakasumpong doon sa kapangyahang yun, from one day up to the seventh day, especially the Christians, ang isang araw na yan kailangan pasukin. Verse 9. May natitira pa ang isang kapamanghingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. So yung tinirang panahon na isang araw, inilaan ito ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya kung titingnan mo ang paglaan ng Diyos na mismo ang naglaan yan, yung isang araw na yan, para sa kanyang bayan. Ngayon, ang ipinakita sa propesya ni Propeta Daniel in chapter 12. Chapter 12, verse 2. Chapter 12, verse 2. at marami sa kanila na nagtutulog sa lubok ng lupa ay nangagigising ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkakapahamak. Tuloy. Hanggang 3, at silang pantas ay sisilang na parang tingting ng langit at silang. Mga balik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin, magpakailanman. Ngayon, ang binanggit po ng verse 3 ng chapter 12, 2. At marami sa kanila na nangatutulog sa alikabok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan, at sa walang hanggang pagkapahamak. So mayroong ipinakita na hindi lahat po iisa ang direction, na pag sinabing pag ikaw ay Christian or Catholic or Roman Catholic, hindi lahat iisa ang magiging direction ng mga ito. Sapagkat sa panahon natin, ang kadalasan, pag sinabing Christian or Christianity, maituring ka agad ng mga tao na iisa lang ang direksyon nila, na mayroong Diyos, may tagapagligtas, at may nagtubos. Ngunit dito sa panahon ni Daniel, sa kanyang propesya, may mga taong patungo sa walang hanggang buhay. At meron ding patungo sa walang hanggang pagkapahamak or kahihiyan. So dito sa binanggit na ito, in how many thousands of churches today, maaaring tayo lang o sino man, group or individual ang makadetect nito kung saan talaga ang destination ng isang tao, na ang lahat po ay umaasa para sa pagtamo ng buhay na walang hanggan. Pero merong mga
itinakda na para sa walang hanggang kahihiyan at merong itinakda din na para sa walang hanggang kapahamakan. Ngayon, ang ginawa sa verse 4, ayon sa paliwanag ni Propeta Daniel, ito po ang order sa kanya ng Diyos. And verse 4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita Mm, at tatakan mo ang mga aklat mm, hanggang sa panahon ng kawakasan. yan. Marami ang tatakbo ng karuot parito at ang kaalaman ay lalago. Anong sabi sa unang pagkabasa? Ngunit ikaw, O Daniel, Daniel, isara mo ang mga salita. yun. Yung aklat, pinasara na po sa kanya sapagkat merong tatlong bagay na kailangan maintindihan ng tao, lalo na sa panahon natin, yung tatlong direction ng bawat tao. Kaya meron pong three kinds of Christianity, na yung three kinds na ito, iisa lang po ang magiging direction. Ngayon, babalikan natin ang ilang history sa Biblia, kung paano po sa ilan sa mga history na Christians na established po sa bansa natin, na merong pinagmulan na unang aral, which is Jerusalem, and then from Jerusalem to Roma, and then Roma to Spain, Spain to the Philippines. So yung apat na ito, ipinakita po yung travel ng information, lalo na po sa may mga Biblia, sa mga nag-aaral, pastors, bishop, or any Bible school today, na lahat yon ay nagmula sa Jerusalem, if we talk Bible. Subalit, ang naging mas established sa time natin, especially the doctrines of Roman Catholic, hindi na nag-start sa Jerusalem kundi ng Roma na. Ibig sabihin, tinakpa na ang original na pinanggalingan sapagkat meron din pong pinaliwanag sa Biblia. Tingnan natin sa Second Timothy chapter 3, verse 7. Tingnan natin sa 2 Timothy. Okay, bago natin balikan yung ibang mga scripture. 2 Timothy. Pangaral at kailan pa man ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan. Merong paabot po sa lahat ng tao na laging nagsipag-aral ngunit hindi nakaabot sa katotohanan. Yung word na hindi nakaabot, ibig sabihin, pag ginamit po ang competition sa 1 week, if we took Sabbath, ang aral maaring nagmula sa first day up to the 6th day. Pero yung last days ng 7th day, hindi narating yung kaalaman tungkol po doon sa aklat ni Daniel in chapter 12, na ito ay pinasara ng Diyos. At sa paglago ng kaalaman sa time natin, imagine, especially the Christians, maaring sa time natin, ang pag-interpret ng Biblia, ang paniniwala ng sino man tao sa kaalaman bilang Kristiyano, ang pag-aaral ay lagi, ngunit ang end ng katuparan ng 7th day, which is our Lord Jesus Christ, which is the image of God, ang katuparan, ang katotohanan na ito ay hindi talaga naabot. Like Sabbath. Ang Sabbath ng Hudyo ay Sabado. Ngayon kung napansin mo natin, yung pag-aaral sa Biblia, magmula noon hanggang sa panahon natin, ipinakita po maging sa panahon ng ating mga kinagisnan, tulad ng binanggit ko kanina, na ang Biblia ay
tumutukoy po sa buong daigdig na ito ay marapat na masumpungan sa ating panahon. Kung paano po ang sulat ng mga apostol na nagpapaliwanag sila tungkol po sa pananampalataya ng bawat isa sa atin, lalo na po sa panahon po natin. Okay, balikan mo yung Daniel chapter 12, verse 5. Pakibalik po doon. Hmm. Daniel chapter 12. Ngayon, ang si Daniel ay tumingin at narito nakatayo ang ibang dalawa. Hmm. Isa ay sa dapong ito ng pangpang ng ilog. Hmm. At ang isa ay sa kabilang pangpang ng ilog sa dapong yaon. Hmm. Tuloy. At ang isa ay nagsalita sa lalaking nabibihisan ng kayong lino Hmm. na nasa ibabaw ng tubig ng ilog hanggang sa kailan mangyayari ang wakas ng mga kababalaghang ito. Medyo dandan ang pagbasa. Huwag mabilis. Okay. Hanggang kailan mangyayari ang mga kababalagan? Ang mga kababalaghang ito. Okay, tuloy. Verse 7. At aking napakinggan ang lalaki na kapanamit ng kayong lino. Kayong Lino. lino. Hmm. Na nasa ibabaw ng tubig ng ilog. Yan. Ng kanyang itaas, ang kanyang kanan at kanyang kaliwang kanan sa langit. Yan. At Ngayon, okay, tuloy mo. Kanyang itaas, ang kanyang kanan, at ang kanyang kaliwang kamay. Kanyang kaliwang kamay, kaliwang kamay sa langit. kanan at kaliwa. Opo. Tinaas yung kanan, Opo. tinaas din yung kaliwa. Kaliwa. Kapwa nakatuon sa, Langit. so para kang nag-worship sa Panginoon, joyful song, worship, nagbigay ng papuri, pagluwalhati sa Diyos. Okay, balikan natin yung binanggit kasi po kanina, ang history based on the scripture from Jerusalem. Okay, from Jerusalem down to Rome, Spain, and the Philippines. Okay, sa Matthew chapter 5, verse 35, scripture. Para matukoy natin yung Matthew chapter 5. Sapagkat siya'y tungtungan ng kanyang mga paa. Hmm. Kahit ang Jerusalem sapagkat Hmm. siya'y bayan ng dakilang hari. Yan. Ang Jerusalem ay bayan sa dakilang hari. Yan na. Ibig sabihin, nagmula sa Jerusalem ang aral, ang mensahe mula sa dakilang hari. At doon din ang bayan ng larawan ng Diyos na walang iba, ang Panginoong Jesucristo. At siya din ang katuparan ng ikapitong araw that God was rest, make it holy on the seventh day. Ibig sabihin sa last days, ang pag-aaral kailangan maabot lahat ng pag-aaral magmula sa simula hanggang sa dulo, na ang isang araw ng kapahinga na inilaan ng Diyos, ito ay hindi para sa hindi niya bayan, kundi sa kanyang bayan. Ibig sabihin, ang aral magmula sa Jerusalem, hindi dapat magmula sa Roma. At hindi din dapat magmula sa Spain. Ang Pilipinas, isa sa mga naniwala, at hindi natin masisi sapagkat mayroong more than 300 years ang Spain sa bansa natin at ilang generation po ang nagkapalit, at ito rin po ang ating kinagisnan at sinundan natin. Subalit, ang dala ng Spain is from the Rome. Kaya kung titingnan mo, pagdating sa pag-aaral, pagdating sa paglilingkod sa Diyos, merong kailangan matuklasan ang tao. Lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Kung ito bang paglilingkod natin ay tama. Meron akong babasahin po, isa sa mga
aral na sinishare ng ating mga kapwa manggagawa sa Panginoon. At ako po'y naniwala sapagkat ang kanila pong pagsasalaysay dito ay hindi po malayo sa natutunan natin sa Panginoon under Jesus Christ government. Under Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, sapagkat ang kapanganakan na kailangan may panganak sa church, sa iglesia, na sa kanya ibibigay ang kapamalaan, ibig sabihin panggoberno. So, ang katuparan ng seventh day, walang iba ang ating Savior. Okay. Sa history po, ay diniin dito yung time ng 306 to 337 century. So, ang competition po sa ilang paglilinaw from 321 century below. Ang 321 time, ito po yung time ng paglipat ni Constantine magmula sa Saturday Sabbath going to Sunday Sabbath. Ngayon, ang katayuan ni Constantine sa time na yon is a Roman emperor. Siya po ang nag-rule ng conversation which is the word Christianity. So pag sinabi pa lang you are Christian, yung term ng Christianity or Christian, doon po hinugot yan sa pangalan ni Constantine. Kasi ang simple pong titingnan, yung Constantine, letter C, Christian, may daya po siya, bagamat ang Jesus Christ, nasa madaling tuturo, pag ginamit mo yung word na Christian, ang nagliwat po niyan walang iba ang Latin words. So ang Latin words, hindi masama siya na tina-translate, ngunit may daya doon pinakita na pag sinabi mong Christian ka o I am a member as a Christian or Christianity, automatic yun ay naka-include kaagad si Constantine. Kaya isipin mo, yung daya po simple lang ginagamit ang pangalang Christian or Christ sapagkat yung name ng Jesus Christ pagdating sa New Testament is a new name which is the name of our Savior. Ngunit pag nagkamali pala ang isang Christian ang pagbanggit niyan, automatic si Constantine mabubuhay ang kanyang espiritu. Parang binubuhay mo lang yung taong naglipat from Saturday to Sunday na itong Constantine hindi naman Catholic yan kundi Romano. Kaya itong turo ng Roma, makikita mo na from Rome, pag tinawag mong Roman Catholic, ang Catholic kasi hindi pa masyadong na-establish noon, kundi yung salitang Roma. Nung sa time ni Constantine, sa kanya pong pagiging emperor, so alam natin na hindi ka pwedeng kumuha ng mga soldier na ang dala lang, mga kahoy lang at mga pangkaraniwan lang na latigo. Kundi talagang naggawa sila ng mga pana, ng mga kuntaming tawagin sa amin para shield nila sa kanilang pakikipagdigma. Ibig sabihin, gumastos talaga sila. Gumastos talaga sila ng bakal, ng sandapan nila kung paano lipulin ng kanilang mga kalaban. Kaya kung titingnan mo ang history sa panahon nila, yan tinawag na Milvian Bridge. Yung Milvian Bridge kasi, yan yung pinaka-border o boundary na nung pinasok ni Constantine yon, doon nakubkob na parang madali na siyang intindihin na kung sa time nila noon na merong tawag ngayon na local, international, yung Catholic, hindi pa siya na-establish talaga. Kumbaga sa panahon lang nila, may mga emperor na. Ngunit nung napasok nila yung border na yon, nakubkob nila yung sa karamihan, pati sa mga kalaban nila, hanggat na naging international ang declaration ng Emperor
ginamit ang Spain hanggat maipasok sa bansang Pilipinas natin. Girang matindi yun. Kasi kung pag-uusapang Hitler, Constantine time, ang daming pinatay. Pag lumabang ka sa kanila, papatayin ka. Lalo na yung mga nangangaral at nalaman natin na lumabas si Martin Luther at may mga Orthodox na, may mga iba't ibang mga churches. So, kung titingnan mo, pag hindi ka na Roman Catholic at Orthodox Christian ka or Aglipay Christian ka, may problema pa rin yun. Ngayon, bago natin puntahan yun, ay meron din pong ipinakita dito na it includes most of Catholics in the Western world. A Roman Catholic is a Catholic who is a member of Roman Rite. So pag sinabing Roman Rite or ang definition ng Rite, R-I-T-E, kumakatawan siya sa isang pagtuturo, traditions, pagsisermon, pangangaral. Kumbaga, yung karapatan mo, in how many thousand churches today, hindi ka pakialaman. Kung anong rights mo, kung anong mga pagtuturo, kung anong preaching mo, bahala ka sa buhay mo, parang ganon. Pero without knowing, yung word na Maronite, yung Maronite Catholics, malawag po yan. Pag sinabing Maronite, kung may alam ko yung mga churches mula nung kayo ay nagising sa paniniwala sa Diyos, Aglipay, isa na po yan. Lahat yun, kung anong nalalaman nyo, nasa ilalim po yung word na Maronite. Maronite Catholic, isa na po yung Ukraine, yung Chaldeans Catholic. So sa time natin, pag tinanong ka, ikaw ba'y Catholic? Opo. Okay lang kasi ang Catholic, naman, universal. Di ba yan ang depende natin kaagad, universal, malaya ka kung paano mo i-distinct ang iyong ordinances of God, kung paano mo yung tradition, kung paano mo i-apply, exercise. Okay lang yan kasi universal naman. Kung magtaka ka, bakit naging universal? Sapagkat ang Catholic from Latin din, na ang Spain din, yun din ang nagdala sa bansang Pilipinas para, sa madaling sabi, para i-deceive ang tao sapagkat ang dala ng doctrine ng Spain is from the Rome, is not from the Jerusalem. So meron kaagad na isang bansa na sabi nga ng talata kanina sa paliwanag ni Apostol Mateo na ang Jerusalem ay bayan ng dakilang hari. Ibig sabihin, wala ang hari sa Roma, nandoon sa Jerusalem. Yan ang bayan niya. Ngayon, nung na-establish na ang Roman Catholic, binuo at inupuan ng Pope kaagad ang Roma na kailangan may Pope para mag-start sa Roma, hindi sa Jerusalem, ang paniniwalang Christianity. Kaya ngayon, maraming mga born-again Christian na nagpatawag na Christian na ang doctrine ng Roma sapagkat hindi mula sa Jerusalem ang doctrine na pinairan kaya nasundan natin sa panahon natin. At